Always watch your back. Always watch your back. Back. Hi, ako si Sam, 32 years old, taga Molino 2, dating taga Kalayaan, tapos naging kaunlaran. Um, Pinanganak ako sa Tacloban. 10 kami magkakapatid. Ako yung panganay. Tapos, yung mama ko at saka yung papa ko magkahiwalay. So, hindi ko talaga nakilala yung papa ko. Pero habang lumalaki ako, pinakilala naman ako. Which is hanggang ngayon, kahit patay na siya, ayun, nandun pa rin yung sama ng loob ni mama. Kasi ayaw niya kay papa. Kasi si papa ay sundalo at babaero. Nag-aral ako sa Barangay Kiong, La Paz, Leyte, which is grade 1 and grade 2. Tapos noon, nag-transfer ako kasi yung mama ko may kamag-anak kami. So, transfer ako dun sa Tacloban. So, dun ako nag-aral ulit. So, ayun nga. Dun nga ako nag-aral ng grade 3 hanggang grade 4. Tapos, okay naman. Okay naman yung pagpapaaral nila sa akin. Kaso, ang nangyari, dahil nga, syempre, bata pa yung edad ko. Tapos, minsan, nandun tayo yung nauutusan, which is, syempre, bata. Hindi kaya. Hindi kaya ng katawan ko. Hanggang sa na, i-transfer ulit ako. Pero doon pa rin sa school na yun. Kumbaga, pinasa ulit ako doon sa um, ah, anak ng lolo ko. So, doon naman ulit ako nag-aral. I mean, tumira habang nag-aaral ako. Habang, parang yung dating katulong nila ako doon. Habang nag-aaral ako. Hindi ko rin kaya. Hindi ko kaya kasi bata yung isip ko, medyo mapusok. Alam mo yung tipong, gusto ko mag-aral pero ayaw magtrabaho. Ayan nga, gusto kong mag-aral, pero ayoko magtrabaho kasi ang hirap. Yung pinagsasabay mo yung trabaho, tapos pag-aaral. Siyempre, bilang, like for example, nandun ako sa kanila nakatira. Gusto kong mag-study, hindi ko magawa kasi kailangan ko munang tumulong. 'Di ba? So, ang hirap nun. Hindi ko kinaya. As in, hindi ko kinaya. Tapos, nangyari nun, ayun, nailipat na naman ako dun sa isa kong uncle. So, which is okay din naman. Kaso, ang hirap din. Kasi, yun nga, habang nag-aaral ka, nandun din yung uutusan ka, nandun yung magbabantay ka ng bata. Ang hirap. Hindi ko kaya. Alam mo yung papasok ka ng school, kang late. Tapos, minsan, ah, alam mo yung tipong bright ka, pero dahil nga hindi ka nakapag-study ng maayos, nagiging wala, as in, kung top 1 ka noon, as in, hindi ka man lang kasama dun sa top 10. As in, parang, gosh, parang ang hirap ng ganun. Kaya, nung nangyaring yun, nakita ko ng lola ko, which is yun si Lola Cora. Tapos sabi niya sa akin, nag-offer siya sa akin na, um, but di mo try ulit mag-study ka, tapos home study na lang. Kasi okay ka, matalino kang bata. So, syempre ako, gusto ko mag-aral eh. Kasi syempre, mahirap kami. Kumbaga, sa probinsya talaga, alam mo yung pag nasa bukid ka, tumatawid pa kami ng ilog para lang makapag-aral. Ganon yung senaryo. Kaya ako, gusto ko mag-aral. Kaso ang nangyari nga, ayun, okay naman na sana. Kaso hindi ko nga kaya kasi, yun, ah, puro na lang, uuwi ka nga ng bahay, magluluto ka pa, may gagawin ka pa, imbis na mag-aaral ka na lang, wala. Ganun siguro talaga. Tapos, ayun nga, naglayas ako. Tapos nun, may kinontak ulit actually hindi naman siya kinontak eh. Sinabi na kung pwedeng mag-alaga daw ng bata, which is doon niya sa Mandaluyong. Syempre ako pumayag ako, tapos sabi ko, sige, papayag ako, tapos doon din ako mag-aaral, papag-aralin din ako doon.
So, since wala naman akong dalang papers or what, so anong nangyari, yaya ako ng bata, pero may sahod naman ako. Okay ako doon, okay yung pakikisama nila sa akin, hanggat sa, tumagal din ako sa kanila eh. Kasi okay talaga doon eh. Halos nga hindi katulong yung turing sa akin doon eh. Kasi nakakatambay pa ako eh. Kung saan-saan pa ako minsan nakakarating eh. Tapos, ayun nga, sa sobrang bait naman nila, ayun, napabarkada ako. Hanggat sa, sali ako sa mga gang na yan. Doon din ako natutong, alam mo na. Tapos ano pa ba? Tapos noon, kasi nga, parang naboboring ako. Isang beses, may nag-invite sa akin. Which is yung malayong pinsan namin na pumunta ng probinsya. Tapos bumalik ulit dito. Birthday noon. So, sabi niya, try daw namin magpunta ng Cavite. So, yun nga, nagpunta kami dito. Tapos, habang tumatagal, syempre nga, medyo napabarkada ako dun sa Mandaluyong. Tapos, napunta ako dito sa Cavite. Parang, sabi ko, mas masaya dito. Mas madaming tropa. Parang mas gusto ko magstay doon. Hanggat sa medyo, hindi ko na inaayos yung trabaho ko dun sa Mandaluyong, which is dun sa lola ko, tapos sa uncle ko. Tapos doon na, nagpaalam ako na kung pwede, pumunta ako ng Cavite. Ito yung una kong tattoo, which is pina-cover up ko na to ha. Kasi tapos, that time, parang 22 years old ako nun. So, ito naman yung pangalawa kong tattoo, which is gustong-gusto ko yung Bible verse, tawag ba dyan? Kung paano daw ginawa ang langit at ang lupa. So, nagustuhan ko yung meaning niya. Lahat ng tattoo ko, lahat talaga yan. May meaning sa akin lahat. Hindi ko siya pinatato dahil gusto ko lang. Ito naman, bali pangatlong tattoo ko siya. Dati tong star. Kung makikita mo, parang star talaga siya eh. So, kaya kinover up. Tapos, si Groot yan. Which is idol na idol ko talaga siya dun sa Avenger ba tawag na movie. Tapos, ayan nga, kaya ako din siya pinatato kasi that time na pinapanood ko yung movie na yun, umiiyak pa ako. Kasi nga parang lahat na ata sila that time, mamamatay na. Tapos, shineld niya yung lahat ng mga friends niya dun sa parang, ano ba tawag nun? Halaman. Tapos yun, doon na nag-umpisa. Tapos, nakakatuwa naman yung ano na yun. Para silang family. Tapos doon na, lumit na siya. Tapos, ayun nga, ito yung pang-apat ko na tattoo. Gusto ko yung tattoo na to, hindi ko siya favorite stitch siya, hindi. Kaya nagustuhan ko yung tattoo na to kasi yung meaning about family. Kaya ako siya pinatato. Kasi ako, pagdating sa pamilya, ang lambot ko. Kahit hindi kami buo, pag like kanyari yung mga kapatid ko, nangangailangan or what, talagang, Diyos ko, bigay talaga. Ganun ako. Yun. About family talaga siya. Kaya gustong gusto ko. Ayun nga, ito yung, hindi ko na malala kung pang ilang tattoo na to. Pero may meaning din to sa akin kung bakit ko to pinatato. Before kasi parang 23 or 24, nag-work ako sa Malate. Mm. Parang waitress lang naman, pero kami yung waitress na pag nagustuhan kami ng tawag nito, Japanese, kailangan kami talaga iupo. Which is wala namang something. Kumbaga, kami lang yung waitress na pag nagustuhan, iupo talaga kami. So, ayun, nagustuhan ko siya. Kasi parang ako, alam mo yung maldita ako, pero pag nasa harap ng client, kailangan ko maging mabait. Ganon yung meaning sa akin nun. Tapos, ayun nga, ito orasan. Kasi, dati na nag-work ako sa Japanese resto bar, kailangan yung oras namin, mas mauuna pa kami sa Japanese kasi pag nahuli ka, parang madidisappoint sila. So, kailangan, parang lagi nila sinasabi, time is gold, which is hanggang ngayon, dala-dala ko siya. Kahit sa trabaho, nadadala ko siya. Tapos, ito naman,
dice. Parang buhay ko to eh. Alam mo yung tipo, di ba pag ginagano mo yung dice, parang ganun yung buhay ko. Ito naman, yun nga, about sa rose naman, parang buhay ko lang, parang ako lang to babae. Minsan malambot, pero alam mo yun, matinik din. Ganon. Tapos ito, probinsyana kasi ako, mahilig ako sa mga nature, mahilig maligo sa dagat, sa ilog. Ito, di ko alam kung bakit ko to pinatato. Siguro kasi parang feeling ko lang naman yung meaning sa akin nito. Parang alas ako sa pamilya. Kasi sa aming magkakapatid talaga, lahat kami hindi nakapagtapos. Diskarte na lang talaga. Yun lang masasabi ko. Ayun. Ito, alam mo na, Kristiyano ako, Catholic. Kahit no matter what happened, mamatay man ako, mananatiling Katoliko ako. Ito yung tattoo sa akin na napakabigat. As in, alam mo yung pinagdaanan ko dito, sobrang bigat. Ayun nga, mabigat yung meaning sa akin na to kasi ito yung time na naghiwalay kami talaga ng boyfriend ko. Long time boyfriend ko siya. Parang that time, 6 years, ganon kami katagal. Tapos, alam mo yung umikot lang yung mundo mo sa kanya. Trabaho, bahay. Gimmick, hindi ko magawa yun eh. Gumigimik man ako, lagi siyang kasama. So, wala din. Kasi, more ganun, kasi iniisip ko nun, kailangan ko mag-ipon. Kailangan, hindi habang buhay, puro na lang ganun eh. So, hindi lang puro saya. Hindi lang puro, kailangan mo talaga mag-ipon. Kasi tumatanda ka na, ganun yun eh. So, ayun, pinatuto ko siya kasi nagloko siya. Niloko niya ako. Well, siguro may pagkukulang din ako as a partner. Kaya siguro din nagawa niya yun. So, parang, naging magulo yung mundo ko. Sobrang gulo na naman. Hindi ko alam yung gagawin ko. Kasi, kumbaga, siya na yung naging mundo ko. Siya yung, kumbaga, talagang lahat sa akin. Yung parang ganun. To the point na naghiwalay kami. Dahil nga, nag-cheat siya. Ang sakit sa akin kasi yung girl pa is parang na rin siyang kapatid. Yun yung tamang term. So, dumating sa punto na parang, parang wala nang, puro na lang dilim nakikita ko. Parang gusto ko na lang, umatay na lang kaya ako. Parang ganun. Naging party goer na ako. Doon ko na lahat na ginagawa ng kalukuhan. So, ayun nga, nagtrabaho ulit ako sa salon. Tapos noon, as a nail tech noon. Tapos, doon sa work ko na yon, bawal yung ganun lang yung alam. So, dapat lahat alam. So, yung nangyari, inaral ko talaga siya. Kasi gusto ko din talaga lahat matutunan. Kasi hindi pwede na hanggang doon lang ako. Dumating pa nga sa punto na yung sahod ko lang ng 30 pesos. Oo, ganon. Tapos, nangyari nun, tumagal din ako sa kanila. Ilang taon din. Pero kasi, hindi pwede na hanggang doon lang ako. Gusto ko makalabas sa iba namang, paano, like, kunyari, nag-focus lang ako doon. Tapos, pupunta ako sa ibang salon. Baka, paano kung doon magaling lang ako? Pagdating sa ibang salon, hindi pala ako magaling. Paano yun? So, nangyari, tumagal ako sa kanila, parang 5 years mahigit. Tapos noon, yun ay nagtrabaho na ako sa iba na namang salon. Which is yung mga natutunan ko doon sa isang salon na yun, inadapt ko naman dito sa pangalawang salon na tinabahuan ko. Halabi! Back job! Ang daming back job, lalo na pagdating sa buhok. Doon na yung parang, alam mo yung tipong, alam mo yung ginagawa mo yung best mo, pero yung nangyayari, nandun na yung nasunog na yung buhok. Tapos, alam mo yung tipong feeling mo, ang galing mo, pero pagdating dun sa in-apply mong trabaho, talaga naman. Para ka ulit nag-uumpisa. Yung parang ang yabang ko, kasi ang galing ko dun sa sa tinatrabaho kong salon, kasi parang ang dating dun, parang ano pa ako dun, manager. Tapos nung lumipat ako, minsan nag-manicure pedicure ako, gawa ng tulala ako, nasusugatan, nagnanana, bumabalik pa sa akin, ano nangyari daw, bakit ganun. Tapos matindi pa nun, pag bumabalik yung client, ang sagot ko pa, hala, ano nangyari ma'am? Ganon, grabe yung pag naalala ko yun. Tapos ayun, syempre dahil nga,
lumipat ako doon, ano ko, ang yabang ko na, ayoko yung tinuturuan ako. Ayoko. Kasi, ang katwiran ko magaling ako eh. So, bakit mo ako kailangan turuan ng gagawin ko? Eh, marunong ako. Ganon. Pero naano ko naman sa sarili ko na, mambobo ko naman dito. Bakit ganun? Bakit dun sa kabila ang galing ko pero pagdating dito, hindi ako magaling. Nakakasira pa ako ng buhok. To the point na pinagsasabihan nila ako, sumasama yung loob ko. Kasi nga, iniisip ko, magaling nga ako. Pero bakit ganun? Pagdating dun iba, syempre, iba-iba naman pala talaga ng gamot. Iba-iba din ng gamit ng plancha, mga ganun-ganun. Hanggat sa, inaral ko siya. Inaral ko ulit siya. Hanggat sa inayos ko ulit, hanggat nailipat na naman ako dun sa isang branch na yun. Dun na, yung pagiging maldita ko, talaga naman, naging mabait ako. Kasi, that time, umalis din dun yung parang pinaka-pioneer. Ako yung naiwan. So, yung pagiging maldita ko, kailangan ko isang tabi. Kasi, kung lagi ako maldita, wala na kaming client. Tapos, ayun nga, nabenta ulit yung salon na yun. Hindi pala nabenta. I mean, naibenta, hindi ulit. Kumbaga, naibenta siya. Tapos, client din namin yung nakabili nun. Yun yung minanage ko ng 5 years or 6 years ko siyang minanage. Okay naman. Okay naman yung trabaho ko doon. Hindi stress sa trabaho, stress sa dala sa mga staff. Kasi minsan talaga, dahil nga, syempre, bata pa ako. Tapos, minsan, di ba, may papasok din doon na medyo ahead sa'yo ng edad, tapos galing pa sa mga ex-abroad, ganun. Parang feeling ko, parang, syempre, minsan sasabihan mo sila, parang hindi nila matanggap yun. Parang, mas marami akong napagdaanan sa'yo, yung parang ganun. So, ang hirap, doon din, isa yun sa nakaka-stress. Sobrang nakaka-stress kasi hindi ko naman nilalahat. Hindi ko naman nilalahat. Kasi may mga bading, sorry sa words. May mga bading kasi talaga na, alam mo yun, papasok lang sila kung kailan nila gusto. Pag may pera sila, okay lang. Pero pag wala, siguro kasi, nalululong sa jowa, alam mo na, or sa kung ano pa man. Hirap. Sobrang, ganun yung struggle na nangyayari sa akin. Parang, Diyos ko, kaya ko pa ba to? Parang ayoko na. Hanggat sa, ayan na nga, nakapag-ipon ako. Hanggat sa, ayan, nagtayo ako ng salon. So, meron kaming salon dito sa Pag-asa. Yun, kahit pa paano, okay naman. So, sa awa ng Diyos, nakaka-isang taon na siya. Isang taong mahigit na siya. Nakakatuwa din naman kasi kahit pa paano, marami naman kaming client. Sa awa ng Diyos na-sustain naman namin yung mga pangangailangan. Hoping makapag-ipon pa. Tapos, ayun nga, sumasideline din ako sa modeling. Tapos, okay din naman. Nag-enjoy din naman. Kasi may best friend ako. Tapos, siya talaga ayoko talaga niyan. Kumbaga siya lang yung nagtulak sa akin, tara, mag-photoshoot tayo. Sabi ko, sige, tatry ko. Parang wala pa akong ano sa sarili ko na magbo-boom kaya to. Kasi parang laro-laro lang naman yun. Hanggat sa ayun na nga, doon na nag-umpisa lahat. Tapos, ayun, tumatanggap ako ng page shoot, tumatanggap din ako ng collab. Wala naman sa akin problema yun eh. Kasi lahat naman talaga, di ba, dumadaan sa ganun. So, okay yun sa akin. Walang problema yun sa akin. Kasi nga, freelance lang naman ako. So, ako yung nasusunod sa oras kung kailan ko gusto. Kaso, as a modeling, nakilala nga lang ako. Alam mo yun, lahat ng shoot ko talaga is more sexy shoot. So, minsan talaga hindi maiwasan na mabash talaga ako. Alam mo yun, may mga minsan nag-o-offer ng, alam mo na, hindi maganda. Pero, nasa akin na lang yung tatanggapin ko, hindi. Pero syempre, hindi ko tatanggapin, Diyos ko naman. Kaya naman magtrabaho. Ang hirap kasi, lalo na't pag sexy ka manamit, mababash ka. Pag mainin ka manamit, mababash ka pa din. Di mo na alam kung saan ka lulugar eh. Lagi ako nababash dahil sa pananamit ko, sa tattoo ko. Minsan, pinagtitinginan ako, lalo na pag nasa ibang lugar ka. Kasi nga, syempre, babae ka eh. Tapos, wala, ba't ang dami mong tattoo? Galing ka ba ng kulungan? Ganon yung tingin eh. Ganon, lalo na pag mga nasa probinsya ka. Pero para sa akin, hindi naman yun eh. Kumbaga,
Paano ba tawag nito? Yun lang yung nakikita nyo sa akin. Kasi nasa social media yun, nakikita nyo yun. Pero hindi nyo ako nakikita as ako. O sino ba talaga ako in person. Siguro kung makikilala lang ako ng tao in person, baka sabihin mo manang pala talaga siya. Pero sa mga hindi nakakilala sa akin, tingin sa akin malandi. Maharot. Basta ganun, ang daming tawag, ang daming term na mga ganun-ganun. Well, di ko naman sila masisi kasi yun, nakikita nila sa akin. So, okay lang. Nangyayari talaga yan. Pero okay lang. Basta ako tuloy lang ako sa pangarap ko. Bash man ako or ano sabihin nila sa akin, wala akong pake. Hindi sila nagpapakain sa akin. Sarili ko, sariling sikap ko. So, at least wala akong inaapakan na tao. Hanggang bash lang kayo. Siguro ang aral na matututunan ko sa lahat na nangyari sa buhay ko. As in lahat-lahat. Kailangan mo maging matapang, matatag sa lahat ng hamon ng buhay. As in, alam mo yung hindi ka nakatapos ng pag-aaral. Pero sana, maganda sana kung nakatapos ng pag-aaral. Kasi, ang diploma talaga, alam mo yun, iba. Pero since hindi nga ako nakatapos, diskarte talaga malala. Kaya, ganito tayo ngayon. Maganda sana combine yung diploma tsaka yung diskarte since hindi nga tayo nakatapos, hanggang diskarte na lang tayo. So, kailangan na lang talaga nating galingan. Alam mo yun, hinubog ka ng panahon na puro hirap, pero lahat pala nun is may mararating ka. Yung tipong hindi mo na alam kung mararating mo pa ba yun. Siguro masasabi ko lang dyan, yung charot. Number 1 talaga si Lord. Charot. Ikat na kaya yan. Hindi, si Lord talaga. Tuwing, nadadaon ako. Wait lang. Basta yun lang. Tuwing nadadaon ako, lagi ako nagdadasal. Hindi ko na sinasabi sa kanya na, Lord, ganito, Lord, ganyan, hindi. Umiiyak lang ako. Tapos kumiyak na yung pakiramdam ko. Tapos kinabukasan may solusyon na. Ganon lagi yung nangyayari. Kaya sabi ko nga sa kanya, Lord, gabayan mo lang ako. Lahat ng pangarap ko tutuparin ko. Hindi lang para sa akin. Para din sa family ko. Kaya kayo mga kabataan ngayon, huwag kayong puro pasikat. Magtrabaho kayo. Mag-aral kayo mabuti. Yun yung nagsisikap yung magulang nyo para sa inyo. Sana, huwag matigas yung mga ulo nyo. Talagang i-push nyo yan kasi ang hirap. Lalo na sa sitwasyon na hindi ka napagtapos ng pag-aaral. Mas maganda pa rin talaga may pinag-aralan ka. Nagkataon lang talaga na hinubog ako ng panahon, naging matatag ako, at nagkaroon ako kung ano meron ako ngayon. So, thank you Lord. Kaya sa lahat, kung ano man meron ako ngayon, maliit o malaki na blessing na meron ako, talagang lagi ako nagdadasal. Hindi man ako pala simba, pero lagi ako nagdadasal kay Lord na salamat sa lahat ng binigay mo sa akin, biyaya. Basta yung mga kabataan ngayon, wag puro bida-bida ha. Mag-aral kayo ng maayos kasi para din sa inyo yun. Kung minsan pinapayuhan kayo ng magulang nyo, makinig kayo. Kasi ako, nung panahon na yun, medyo hindi ako nakikinig Ang yabang ko Pero habang tumatagal na nagkakaisip ako, sabi ko sa sarili ko, yung pagsagot-sagot ko sa magulang ko, mali yun. Huwag kayong pala sagot. Mag-aral kayo mabuti para sa sarili nyo yan, para sa future nyo. At huwag nyong kakalimutan, kahit anong mangyari, problema man yan or what, si God talaga yung number 1 sa akin. So, ayan nga. Una kong pinapasalamatan sa lahat talaga number 1 talaga si bro sa taas. Ayun. Tsaka, dun sa mga kaibigan ko at sa mga kakilala ko. Ayun. Shout out pala kay Daddy.
Oh, dada. Ayun. Kasi yun yung pinaka number one tropa ko dito. Ano lang yan, mukhang gago pero matinong tao yan. Ayun. Tsaka, shout out dun kay Ron. Tropang, basta tropang muli na to din yan. Ayun, sino pa ba? Doon sa Team Gimmick, shout out sa inyo, share nyo to ha. Yun lang masasabi ko, pag hindi, lagot kayo sa akin. Wala kayong 5 piso. Chat. Ayun pa pala. Yun. Shout out dun sa mga client namin, mga regular client, tapos mga walk-in clients. Salamat sa inyo. Sobrang na-appreciate namin yung, alam mo yun, pagpunta nyo, tapos yung pag-share nyo at pag-like nyo sa mga post ko na minsan talaga alam mo na, rimarim. Ayun. Support nyo yung ano na to, yung content na to or yung vlog na to kasi marami talaga kayong matututunan. Imagine, umiyak pa ako dito kasi alam mo yun, ang bigat. Kung talaga ang daming kwento hindi na kailangan pa talaga ikwento kasi masyado ng personal. Tsaka yung may-ari ng kwentong kanto na to, thank you kasi sobrang na-appreciate ko kasi pinicture mo ako dito. Nakakatuwa naman kasi may mga ganun pa palang content na, alam mo yun, may pagkasunga-sunga minsan ako Probinsyana pa din kasi. So, may mga content pa lang mga ganun, yung mga karanasan sa buhay, kung paano mo narating ngayon, kung ano meron tayo. Thank you sa kwentong kanto. And please lang, i-follow nyo siya, tsaka like and share po. Yun lang po yung masasabi ko. Thank you so much. God bless. At sana lalo pa tong tawag nito, umangat na umangat hanggat sa, alam mo na, yun lang masasabi ko. God bless sa inyo. Always watch your back.